Ayan nga po, nag-picture-picture. At pati si Inday mga kababayan, may paselfie-selfie siya. Nag-post siya ng mga makahulugang caption sa kanyang Instagram habang nasa eroplano. Kasama po si Ilogarci. Mag-best friend po sila. Sumakay na po mga kababayan yung isang dilawang political analyst sa pagkikita po ni Maudigs sa ni GMA several days ago. Noong weekend po, may namumuo daw na bagong oposisyon. Ito ngayon mga kababayan ang balita sa Politico News. Bagong oposisyon, Arroyo Duterte Alliance, still a force to reckon with, sabi po ni Llamas. Yung dating political advisor po ni Panot, nanggagatong. But before natin mga kababayan pag-usapan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pagbangon ng bagong Pilipinas. Di ano niya Mr. Maravillas yung basa mo? Di ba sabi mo doon sa previous video mo na may niluluto yung dalawa? Hindi lang po dalawa, marami sila, yung mga kaalyado nila. Ang basa ko po, sumasakay si Ronald Llamas, yun ang trabaho niya, yung manggatong. Di ba? Para mapadali mga kababayan yung pagkawasak ng unit team, sumakay si Ronald Llamas. Di ano niya Mr. Maravillas yung analysis mo? Di ba niya align na niya kayo ngayon? Yung inyong mga pananaw. Hindi ba po, magkaiba kami. Magkaiba po ng analysis kami ni Ronald Llamas. Si Ronald Llamas talagang political operator po siya. Ako, hindi naman po tayo political operator. Observer lang po tayo mga kababayan. At wala tayong intensyon na manggatong. Truthful lang tayo sa ating mga analysis. Yung sinasabi niya na bagong oposisyon, hindi man po bagong oposisyon si GMA. Yung pamilya niya, dating galit sa mga Marcos noon pa. Kasi yung tatay mga kababayan ni GMA, tinalo ni Apo Lakay in 1965 presidential election. Kaya matagal na galit yung mga makabakal Arroyo po sa mga Marcoses. Bakit niya Mr. Maravillas sumama sa unit team may agenda din si GMA, siyempre. Unang-una, napakalakas po ng kandidatura po ng Pangulong Bongbong. Wala man siya pwedeng salihan mga kababayan para ma-maintain niya yung ganyang political clout. Kaya sumama sa unit team. Ang intention niya po ay manalo si Inday para reserve mga kababayan, para tabla sa mga Marcoses. Kasi nga po, nung mag-seek ng re-election sana yung kanyang tatay no 1965, re-election for president. Ayun, hindi nangyari kasi tumakbo si Apo Lakay, yung tatay ni Bongbong Marcos, Senate President noon. Ayun, landslide. Kaya akala ninyo, kalyado talaga ng mga ni President Bongbong Marcos si GMA. Naglalaro lang po si GMA. Ngayon, gusto sana niyang i-execute yung maitim na plano. Sa Congress, ayun, nasilip agad mga kababayan ng mga kaalyado ni Martin Romualdez.
Di ba? Nasupla. Kaya nga nagalit si Inday, mga kababayan. Niya, yung si Maudigs niya, Mr. Maravillas, di ba bago? Luma din kasi hindi man po naging supporter ng ating Pangulong Bongbong ever since. Minaliit pa nga niya during the campaign yung ating Pangulong Bongbong at sinira-sirahan pa. Di ba? Hindi nga nag-attend ng inauguration ng ating Pangulo. Kaya hindi man po pwedeng tawagin ni Ronald Llamas yung dalawa na bagong oposisyon. Luma na po. In fact, napakaluma na. Lalo na po si the little girl. Naglalaro lang sila sa on the background, mga kababayan. Hindi lang po makabuelo kasi alam nila na napakalakas ng ating Pangulong BBM. BBM. Pero siyempre ngayon, lalo't dumistansya na po, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong kay GMA, siyempre may mga niluluto sila ngayon. Di ba? At ito, mga kababayan, yung nakikita ninyo na mga kakaiba na sabi ni realignment, sabi ni Ronald Llamas. Sabi rito sa balita ng Politico News, in a recent episode of Politico Scoop hosted by Michael Fahatin and Ina Andolong, former political advisor Ronald Llamas discussed latest shift rocking the political scene, particularly the increasing visibility of Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo and ex-President Rodrigo Duterte as an apparent force challenging the Marcos administration. Sabi rito ni Llamas, na-observe ko niya na nagkakaroon ngayon ng realignment of the formidable tag team of Arroyo and Duterte after being off the radar for a while. Bigla niyang lumitaw na naman. Ayan nga po, nagpicture-picture. At pati si Inday, mga kababayan, may paselfie-selfie siya. Nagpost siya ng mga makahulugang caption sa kanyang Instagram habang nasa eroplano kasama po si Ilogarci. Mag-best friend po sila. Sabi ni Llamas, we were not born yesterday. When there is a smoke, there has to be some fire. Llamas, former political advisor, commented. Meron pa rin anyang pinanggagalingan yang mga lumalabas na yan, pero hindi naman bago sa atin yan. Matagal na natin pinag-uusapan yan. Panggagatong. Panggagatong talaga niya, Mr. Maravillas. Tingnan naman po ninyo kung magsalita si Ronald Llamas. Lantarang panggagatong. Pero may mga puntos man po siya. Sabi rito, Llamas discussed the timing and significance of the re-emergence of Arroyo and Duterte into the political scene. Sabi niya, noong isang taon pa, kung realignment na nangyayari na ngayon, yan ang nakikita natin ngayon Medyo matagal na, ilang buwan na nawala si former President Arroyo. Tumahimik siya tapos ngayon, biglang lumabas with abang. Nagpaduda nga po, nag-usap-usap, and it was confirmed by Senator Bongo. Tinaon daw, mga kababayan, yung pa-check up, medical check up ni Maudigs sa Manila. Ayon, in-invite ni the little girl si Maudigs. Tapos sumama na rin, mga kababayan, doon si Tito Sen, yung dating Senate President during the time of Maudigs. So sabi ni Llamas, yung resurgence niya ni Arroyo at ni Duterte is more than just a political statement. He noticed that
the two are not merely criticizing the policies and programs of President Ferdinand Marcos Jr. They're also apparently building their own forces. Medyo may pagka-political statement, sabi po niya. Pero hindi lang political statement. Mukhang may nangyayari. May nangyayari man po talaga kasi hindi na pagbigyan yung mga gustong mangyari ni GMA. Alam naman po ninyo, itong si GMA talagang napakasugapa. Sugapa niya, Mr. Maravillas, sugapa sa posisyon. Imagine, noong panahon ni Erap mga kababayan, biglang tinikover yung gobyerno. Di ba? Hindi nakatapos po. Inagaw. Yung Palasyo Malacanang, hindi nakatapos si Erap. Tapos tumakbong pagkapangulo, nilabanan ni best friend ni Erap, si EPJ. Inilugar si. What? Kaya 9 years mga kababayan na naglingkod si GMA as president. Tapos tumakbo mga kababayan na congresswoman. Sinisilip-silip yung posisyon ni Alvarez. Biglang ginaga. What? Gusto sana po na ulitin. So, hindi makontento po si GMA. Gusto sanang ulitin mga kababayan kay Martin Romualdez naman. Ayon. Natiktikan. Nasupla. Biglang nag-react si Inday. Yun na po yung issue sa Tambaloslos, mga kababayan. Kasi nasupla yung kanyang best friend na si GMA. Nakikita ninyo yung mga kaganapan? Kung ano po yung ibig sabihin nito? Sabi ni Llama, sinasabihan niya natin na dati pa na ito. Dati na ito yung lumalabas na bagong oposisyon. So biglaan niyang lumitaw sila para i-assert nila yung kanilang relevance, lalo't papalapit yung barangay elections is happening next month, at saka lalo na mga kababayan yung midterm election. So papalapit ng papalapit. Medyo mahaba yung preparasyon ngayon, mga kababayan. Pati nga sa presidential election di ba sunod-sunod na yung mga pa-survey? At yung mga supporters ni Inday talagang naglalaway po. Di ba? Gusto nang ipa-take over mga kababayan ng mga supporters ni Inday, yung Palasyo Malacanang. What? Yan po yung maririnig natin sa kanila, pati sa mga post sa social media. Now na. So sabi ni Llamas, kailangan nila magpakita na sila ay buhay pa. Kailangan nilang maipakita na sila ay politically relevant pa. Kailangan nilang ipakita na sila ay nagbubuo rin ng kanilang mga puwersa, sabi ni Llamas. So ito anya na paglitaw bigla ni GMA with former President Maudigs ay pagpapakita ng emergence of the new opposition niya. Di niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo? Mabuti na ito na nakikita natin ngayon. This early, makilala natin kung sino yung dapat nating bantayan. Kilala naman natin sila. Di ba? Sila yung mga barkada, mga kababayan ng mga Chinese. Di ba? Mga barkada ni Xi Jinping, pabalik-balik doon sa sa China. At sa panahon nila mga kababayan na mayagpag yung mga Chinese dito sa West Philippine Sea. Di ba? Na laking problema ngayon ng ating mga mamamayang Pilipino. Buti na lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, siya ngayon yung nakaupo bilang ating leader po.
O ngayon, idagdag ko na lang po itong balita dito sa Philippine Star. Sabi rito mga kababayan, Coast Guard suspects Chinese state actors behind disinformation on West Philippine Sea. Malamang konektado ito sa sa maagang pagiging aktibo ng mga politiko. Di ba? Itong issue po sa West Philippine Sea, yung Chinese aggression. So sabi dito sa balita, the Chinese government could be involved in a disinformation campaign downplaying the aggression of Chinese vessels in the West Philippine Sea, sabi po ng Philippine Coast Guard. Sa pagharap nila mga kababayan sa Senado. Sabi rito, Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela said during a Senate joint inquiry that the information operation anya, the PCG, has observed regarding the West Philippine Sea will not be happening unless it's supported by a state actor. So, ibig sabihin, malamang anya may direkta na ugnayan, mga kababayan, doon sa gobyerno mismo ng China. Tariela shared this in response to a question by Senator Hontiveros on whether the PCG, based on its intelligence operations, has found evidence that those spreading disinformation are part of a Chinese state-sponsored campaign. Malamang mga kababayan, talagang ini-sponsoran ng Chinese government itong mga involved sa disinformation campaign, yung mga propaganda po na sumusuporta sa agenda ng China imbes sa ating mga mamamayang Filipino. Gamit yung mga propagandista, yung iba mga politiko, dating leader, yung iba mga kababayan, mga social media vloggers. Di ba? Kaya lagi nating sinasabi po, mag-ingat tayo sa pagpipili ng mga magiging leader natin, lalo na po sa national election sa 2025 at sa 2028 presidential election. Kasi malamang sa malamang, may mga funding support na po na dumadaloy galing mismo sa Chinese Communist Party para iluklok nila sa posisyon yung kanilang mga kaalyado, yung mga sympathetic sa kanilang mga politiko, para yung agenda ng China na kamkamin yung ating territory, walang resistance lang, yung malalagay na mga leader kasi mga tao po nila. Di ba? Ganon ito kaseryoso, mga kababayan. Kaya nga po, walang tigil yung politika ngayon. Sige na pan-organize nila para, mga kababayan, labanan yung administrasyong Bongbong Marcos. Yun ang malinaw po ngayon. The spokesperson said the PCG has only obtained information through the journalists who notified them of possible disinformation campaigns on the West Philippine Sea through the emails they received. The only information that we have received is through our media friends, wherein those journalists we know receive emails trying to divert the attention of Filipinos instead of concentrating on the aggressive actions of China. They are diverting it to Vietnam. Sabi po ni Tariela, yun ang narrative po nila, mga kababayan. To recall, Tariela warned Filipinos in August against online peddlers of disinformation on the West Philippine Sea. He described these sources of disinformation as mouthpieces of the Chinese government and believed they were causing confusion among Filipinos about the situation at the West Philippine Sea. So alangan man itong mga nagsasalita ng narrative ng China, ng propaganda ng China, walang tinatanggap. Di ba? Lalo pa yung mga politiko po, mga kababayan, na may mga plano na tumakbo for senator, for president, in the next elections.
Before that, Tariela said that all those who make excuses for China's aggressive behavior in the Thames waterways are unpatriotic anya and traitor to the country. At yung medyo malungkot pa mga kababayan, yung Philippine Coast Guard po, ang intelligence fund 10 million lang. And the intelligence fund, mga kababayan, ng DND, saka yung army, mas maliit kaysa sa intelligence fund ni Inday. Yan ang malungkot na katotohanan, mga kababayan. But anyway, yun man lang po. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kasok-kasuhan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.